Everyone, Gian here. Our Bible verse for today is all about Jonah 1:1-3. Now the Lord came to Jonah, the son of Amittai, saying, Arise, go to Nineveh, the great city, and call against it, for their evil has came up before me. But Jonah rose to flee to Tarshish from the presence of the Lord. He went down to Joppa and found a ship going to Tarshish. So he paid the price and went down into it. Go them to Tarshish away from the presence of the Lord. Yung background po ng Bible verse po na to is merong madali ang inutos ang Panginoong Diyos kay Jonah. Pero yung encounter ni Jonah kay God, kakaiba sa lahat ng mga naging napag-usapan natin from the past na mga nagkaroon ng encounter kay God. Si Jonah, sa madali ang utos ng Diyos, ang ginawa niya, madalian din yung pagtakas niya away, papalayo sa presence of God. Ang itutos sa kanya ng ating Panginoong Diyos is pumunta siya sa bayan ng Nineveh para bigyan ng babala ito na nakarating na sa Panginoong Diyos yung mga ginagawa nilang kasalanan. Pero instead na sundin yun ni Jonah, tumakas siya, lumayo siya, umalis siya away from the presence of God. Bakit kaya? Bakit kaya ayaw niyang sundin yung inuutos ng Diyos? Si Jonah po kasi, kung wala kang background sa kanya, si Jonah is yung kinain ng malaking isda sa dagat. Ang Panginoon po kasi natin, kahit gaano kalaki yung kasalanang nagawa natin, He is gracious, He is compassionate, He is slow to anger, na binibigyan pa rin ng pagkakataon lahat ang bawat isa sa atin, gaano man kalaki yung kasalanan natin, na pwede pa rin tayo mapapalapit sa Kanya. Nasa atin na lang, nasa sa decision natin kung susunod tayo sa Kanya, lalapit pa rin tayo sa Kanya. Pero ikaw bilang Christian ka or malapit na kay God, isa sa mga missionary natin is maglapit ng mga tao papunta sa ating Panginoon. Kagaya po ng mga taong mahal natin sa buhay. Maaring kaya ka malapit kay God ngayon bilang instrumento is we have to follow the great commissions of our God na maglapit tayo ng mga tao papalapit sa ating Panginoong Diyos. Ang Panginoong Diyos po natin kasi para siya din magulang na kahit nagkaroon tayo, kahit nagkakasala yung anak niya, handa siyang patawarin ito at bigyan ng pagkakataon. Pero may mga magulang kasi na kapag nagkamali yung anak, nagkasala, pinapalo agad, sinasaktan agad, pinaparusahan agad. Pero yung Panginoon natin, yung Ama natin, He is gracious, He is compassionate, He is slow to anger, na lahat tayo binibigyan ng pagkakataon para magbalik loob sa Kanya. So, napakasarap sa pakiramdam kapag ganun yung magulang natin. Kaya, ikaw bilang Christian ka, huwag mong hayaan na yung mga mahal mo sa buhay, kaibigan mo, mga tao sa paligid mo, hindi mo sila mailapit kay God. Ang Panginoong Jesus, nag-sacrifice siya eh. Siya yung sumalo ng kaparusahan para sa atin, sa mga kasalanan na nagawa natin. And that is the great blessings na lahat ng tao dapat makamit. Kaya wag mong hayaan na hindi makamit ng pamilya mo yon o ng mga kaibigan mo or mga tao sa paligid mo. Na minsan pinapagawa sa'yo na mag-share about kay God or ng blessings kay God, pero hindi mo ginawa. So, let us be mercy sa mga mahal natin sa paligid na sumunod tayo kung ano yung pinapagawa sa atin. Actually, si Jonah, nire-represent natin yan ngayon sa buhay natin eh. Because we're doing the exact opposite of God wants. Ginagawa natin yung mga bagay na ayaw ni God sa panahon ngayon. Ganun na ganun tayo, katulad kay Jonah. Pero sana, wag nating hayaan na mangyari yon sa buhay natin ngayon. Kung meron kang pagkakataon na baguhin yon, sumunod ka at gawin mo. Para
yung Great Commission magawa natin, at yung blessings hindi lang para sa'yo, ma-receive din ng mga tao, mga taong mahal mo sa buhay. Titigan mo yung mga mahal mo sa buhay, kung paano sila tinitignan ng Panginoong Diyos. Ilapit mo sila. Kung talagang mahal mo sila, ilapit mo sila sa Panginoong Diyos. Hope this Bible verse will help you. Thank you everyone, and God bless.